Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Samahan niyo po akong tunghayan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Alaala ng Kahapon. Kaya't kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Ang daming what ifs, ang daming panghihinayang. Sa ilang taong nagdaan ay hinayaan ko ang sarili kong malunod sa kaisipang iyon. Ngunit alam mo kung ano? Maaari itong maging sobrang nakakapagod sa iyo. Totoo. Ngunit madalas ay naiisip niya kung higit siyang naging mas mapagpatawad ay baka buhay pa ang kanyang ina. Ang mawala ng asawa ay isang bagay. Ngunit ang pagkawala ng paggalang at pagmamahal ng isang anak ay isang ganap na kakaibang bagay. Bumuntong hininga siya. For the record, ano ang totoong namamagitan sa inyo ni Mira? Walang sexual. Sinisiguro ko sa iyo. Nakita ko siya bilang female version mo. Matalino, matapang ang loob, at napaka-multi-talented. I help her financially. Iniayos siya at binigay sa kanya ang lahat ng kailangang training na kailangan niya upang makapagsimula uli. Upang gamitin siya? Guilty. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ninyong dalawa. How so? Minahal mo siya sa sandaling tinitigan mo siya. Nasa parking lot ako na makita ko kayong dalawa sa unang pagkakataon. Ako ay isang masigasig na tagamasid. I know how you went out of your way para lang masilip mo siya sa malayo. Hindi rin nakahadlang ang milya-milyang distansya sa pagitan ninyo para hangarin mo na makita uli siya sa bawat pagkakataong magagawa mo, na kahit isumpa mong hindi ka na babalik sa Pilipinas dahil sa mapapait na alaala ay ginawa mo pa rin. Ang lahat ng iyon ay dahil sa kanya. Mahal mo siya tulad ng pagmamahal niya sa iyo, ngunit may isang malakas na puwersa ang pumipigil sa iyo upang magkaroon ng kaganapan ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Pagkakasala. Pagkatapos ng nangyari sa mama mo, pakiramdam mo ay wala ka ng karapatang lumigaya. Kaya hinanap ko ang iyong pinakamatalik na kaibigan na si Mark. At the same time, ay pinaniwala ko si Mira na gagawin mo ang lahat para pigilan akong magpakasal uli. Nagpinta ako ng masamang imahe sa isip niya na baliwala sa iyo kung sino man ang madadamay. Pumayag siyang palabasin sa publiko na siya ang babaeng pakakasalan ko upang ilayo si Crisanta sa inaakala niyang panganib mula sa iyo. Si Crisanta nga pala ang bago kong asawa. Noong araw na itinakas mo si Mira ay nagpakasal kami sa huwes. Nagkaroon ng maikling debate sa isip niya kung dapat ba niya itong kamuhian o pasalamatan. Siya nga pala, pinabibigay niya ito bago umalis. Nang tingnan niya ang bagay na ibinigay ni Maynard sa isang palad niya, ay waring sinuntok na malaking kamay ang kanyang dibdib. Iyon ang engagement ring na ibinigay ni Jake kay Mira. Mabigat sa loob na tinanggap niya iyon. Ang sabi niya ay ibalik ko sa iyo at dahil natitiyak siyang sa sandaling maunawaan mo ang nangyari ay mababago ang isip mong ituloy ang kasal. Ano ba ang pumasok sa isip niya para maisip iyon? Marahil naisip niyang inalok mo lamang siya ng kasal upang makaganti sa akin. Kung ganon ay hindi siya dapat umalis para maipaliwanag ko sa kanya ang lahat. Tumawa ang kanyang ama. Tila naaaliw sa nakikitang frustration sa mukha niya. Yan ang hirap sa iyo. Mulat sa pool ay ugaling hindi maganda ang pinaiiral mo. Why don't you take it slowly this time? Puntahan mo siya sa bahay. Suyuin mo. You know chocolates, roses? Nagbibiro ka ba? Nagkibit balikat lang ito saka tumayo. Nais kong dalawin ang puntod ng mama mo. Ganun ka kaswal, ganun kasimple. Lahat ng galit, guilty at sama ng loob na naipon sa kanyang dibdib sa napakatagal na panahon ay walang anumang naglaho sa sandaling iyon. 3 araw ang nakalipas mula nang lisanin ni Mira ang farm ay nakatanggap siya ng bulaklak. Wala iyong kalakip na mensahe. Gayunpaman ay halos nakatitiyak siyang galing iyon kay Jake. Nasabi na sa kanya ni Uncle Maynard na nagkausap ang mga ito. Asahan na raw niya ang gagawing panunuyo ng binata sa mga susunod na araw. Sinabi ko kay Jake kung talagang gusto niyang mapanalunan ang pag-ibig mo
mag-effort naman siya. Ligawan ka at suyuin ng maayos. Iyon ang sinabi sa kanya ni Uncle Maynard. At parang nasasabik siya. Marahil dahil sa pag-asang makita ang anak niyang nabibilang sa kanya. Tila ikinatawa niya iyon. Naisip niya, paano nga ba ang panunuyo ng isang Jake Eliseo? Pag naalaala niya ang mga araw na magkasama sila sa lodge, hanggang iuwi siya nito sa farm ay nag-uumapaw ang pananabik sa kanyang puso. Ilang araw ang lumipas, ngunit maliban sa bulaklak na unang ipinadala ni Jake ay hindi na iyon nasundan pa ng ano pa mang regalo. Ni anino nito ay hindi dumating. Sinubukan niyang tawagan ito, subalit hindi niya ito makontak. He left for New York a couple days ago. Hindi ba kayo nagkausap? Wika ni Mark nang tawagan niya ito. Tila biglang gumuho ang lahat sa kanya. Bumalik na ng New York si Jake? By Mark, nangihinang pumaalam niya. Sa labis na sama ng loob ay hindi niya pinakinggan ang ano pamang sasabihin nito. Tulad din noon, basta na lamang umalis si Jake nang hindi nagpapaalam. Mabilis niyang pinahid ang mga luhang pumapatak sa magkabilang pisngi niya. Maling-mali si Uncle Maynard sa pag-aakalang may patutunguhan ang naging ugnayan nila ni Jake. At muli siyang nabigo. Okay ka lang ba? Don't mind me. I'm just tired, I guess. Pilit nanginitian ni Mira si Andre. Sa ilang beses na pagyaya nito, sa kanyang lumabas ipinagbigyan din niya ito. For their business partnership sake, birong pagmamakaawa nito para pumayag siya. Nasa kalahati na ng kanilang hapunan ay parang nais niyang pagsisihang nagpaunlak pa siyang sumama rito. Lately, ay mabigat talaga ang kanyang pakiramdam dahil sa pagod sapagkat nasa initial stage ang kanilang kaning business na pinagsusosyohan nila ni Andre o dahil paparating na ang kanyang monthly period ay hindi niya alam. Napatigil siya sa pag-iisip. Bigla siyang naalarma. Ang kanyang buwan ng dalaw ay laging konting bahid laang at dapat ay dumating iyon nung nakaraang linggo pa. I'm sorry Andre. Ngunit sa palagay ko ay kailangan ko nang umuwi. Masakit talaga ang ulo ko. Pinadama niya ang noo para ipaalam ritong hindi siya nagdadahilan laang. Good decision, sweetheart. I'll take it from here, Mr. Abueva. Biglang napatuwid ang mga gulugod niya sa pagsasalita ng pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Parang hindi pa siya makapaniwala nang lingunin ito. Tara na, halika na. Ang kayabangan mo ay hindi nagkukulang na humanga sa akin, Eliseo. Good. Makakaalis na tayo unless gusto mong gumawa ng eksena. Believe me, baby, with the current state of mind that can be easily arranged. Mariing naglapat ang kanyang mga labi. Apologetic na sinulyapan niya si Andre bago tumayo. Iwinaksi niya ang braso nang hawakan siya ni Jake upang igiya palabas ng restaurant. May naghihintay na sasakyan sa kanila. Isang naka-uniformeng driver ang nagbukas ng backseat door ng isang kulay red na Mercedes-Benz. If you want to talk, talk, but make it brief. Gusto kong umuwi at matulog. Diretsahang sabi niya bago pa man umupo sa driver seat ang driver nito. Ganon din ako. Nais niyang magalit sa kaarogantehan nito. Ngunit nang makasulyap siya sa mukha nito, ay parang nalusaw ang lahat ng kanyang inis. Nakapikit ito habang nakasandal ang ulo sa headrest ng upuan. Mukhang pumayat ito. Medyo nangangalumata at tila nakaligtaang mag-ahit base sa pangangapal ng balbas nito. Napabuntong hininga siya nang bigla siya nitong kabigin at kulong ng mahigpit sa kanyang mga bisig. I miss you, wika ni Jake kay Mira. Me too. Pasensya ka na kung hindi man lang ako nagpaalam sa iyo bago ako umalis. Nawawala kasi ang lolo ni Jake at aksidenteng nahulog ito sa ilog at natangay ng agos. Lumipad siya sa New York nang malaman niya ang balita. Kaya pala naisip niya ni hindi man lang ito nagawang magpaalam sa kanya dahil sa labis na pag-aalala sa abuelo. Kamusta na ang lolo mo? Okay na siya. Bago pa ako bumalik dito sa Pilipinas, ay tiniyak ng mga doktor na maayos na ang kanyang kalusugan. I see. Do you? Tumaas ang boses ni Jake. 1 buwan lang akong nawala, nakikipag-date ka na agad sa iba? Hindi iyon date.
Ikaw itong bigla na lang umalis nang walang paalam at hindi ko alam kung may plano ka pang bumalik. Pagkatapos ikaw itong may ganang manumbat sa akin ng ganyan? How dare you? Pero ang buong akala ko ay nasabi na sa iyo ni Mark ang buong detalye. Sinisigurado din niya sa akin na ayos lang sa iyo at maunawaan mo ang lahat. Bumalik sa isip niya ang maikling pag-uusap sa pagitan nila ni Mark. Sa kabila ng pagsisikap niyang iwasan ito ay natsimpuhan din siya nito at sa pagnanais na huwag nang magtagal ang kanilang pag-uusap ay nakangiti niyang sinabi rito na maayos lang siya. Naunawaan niya ang biglang pag-alis ni Jake. Well, wala ka bang ibang sasabihin? Napaismid siya. Malay ko bang emergency ang dahilan pag-alis mo? Akala ko ay nagkaayos na kayo ni Uncle Maynard kaya wala nang dahilan para manatili ka pa ng Pilipinas. Akala ka dyan. Kaya pala nang tanungin ka ni Mark kung mahal mo ako o ginagamit mo lang laban kay Uncle Maynard ay hindi ka man lang nagpatumpik-tumpik na sumagot. Nagpatumpik-tumpik? Saan mo naman nakuha ang sinasabi mong yan, sweetheart? Maari ko bang malaman? Dahil wala akong natatandaang sinabi ko kay Mark na ginagamit lang kita. Papiyaw niyang ikinuwento rito ang narinig niyang pag-uusap nito at ni Mark. Sinugot ko siya ng patanong. Yun lang, wala nang iba. Nirapan niya ito. Nais niyang mapahiya dahil sa isang banda ay maaaring tama ito at nagkamali siya. Fine, blame everything on me. Hinagkan siya nito. I love you. Halos magkasabay pang sabi nila. Kapwa sila nakangiti. Dahan-dahan siyang kinabig ni Jake at hinagkan sa sentido. When I came here back 6 years ago at nakitang papalabas ang iyong sasakyan at parang mayroong meeting sa isang client. Mula noon ay madalas na kitang sinusundan mula sa malayo. Sinasabi ng aking puso na lumapit ako sa iyo at yayain ka. Pero tinanggihan ng isip ang aking idea. Wala akong karapatang makasama ka o mahalin ka. Kasalanan ko kung bakit nagpakamatay ang mama ko. I blame Maynard such as I blame myself. At tama lang na magdusa kaming pareho dahil doon. Hindi kami karapat-dapat na makahanap ng pag-ibig at kaligayahan. Nang tanungin ako ni Mark kung gagawin ko pa rin ang ginawa ko kung ibang babae ang magkakaroon ng kaugnayan kay Maynard, my answer was no. In my heart, I had already forgiven him a long time ago. Parang bigla na lamang nasidlan ang galit ko nang malaman kong ikaw ang kanyang nobya. Nabalak mo ng pakasalan. Nang sabihin sa akin ni Uncle Maynard na posibleng madamay at masaktan si Tita Crisanta, ay pumayag agad ako sa suhestyon niyang magpanggap na nobya niya. Pagkatapos mamatay ni tatay, pakiramdam ko ay muli akong pinagkalooban ng Diyos ng bagong mga magulang at mahal ko silang dalawa. Alam kong gagawin mo yun. Natutuwa ako at andyan ka pa rin sa kanila kahit wala ako para sa iyo. Humilig siya sa dibdib nito. Nang sabihin sa akin ni Mark na lumipad ka na pabalik sa New York ay naisip kong nawala ka na naman sa akin. Hayaan mo, sa sandaling matali ka na sa akin, hinding-hindi na kita pakakawalan sa paningin ko. Ngumiti siya. Napaiyak si Mira nang ilabas ni Jake ang kwintas na suot nito sa ilalim ng polo shirt. At sa bulsa nito ay kinuha niya ang isang singsing na diamante. Walang tigil sa pag-iyak si Mira nang isuot iyon ni Jake sa kanya. Ipangako mo sa akin hinding-hindi mo ito tatanggalin. Umiling-iling siya. Hindi kailanman. At tinataka niya ng halik ang kanyang sinabi. Maya-maya ay mabilis siyang bumitaw rito. Bakit? Ang daya mo. Excited pa naman akong maghintay kung paano ka manligaw. Yun pala, mag-shortcut ka na naman. Wedding proposal na agad. Ang aking eroplano ay bumaba ng higit kumulang sa 4 na oras ang nakalipas. Alam mo ang una kong ginawa? Pumunta ako sa bahay mo na may dalang bulaklak at chocolate sa magkabilang kamay. Pero sayang, umalis ka na kasama ang iyong kadate. Kala mo hindi ako babalik ano? Nag-hire pa ako ng banda para haranahin ka gabi-gabi. Isama ka sa hapunan sa alinmang magarbong restaurant. Bilhan ka ng mga bulaklak, chocolate at alahas. Kahit anong gusto mo ay ibibigay ko at gagawin ko para sa'yo.
Takot kalaang yatang mabastid eh. Iyon nga at nasayang na natin ang maraming taong nagdaan. Ayaw ko nang makita pa na magkasama kayo ng Andre na yun ha. Naitirik niya ang mga mata sa naramdamang selos sa boses nito. Sa palagay ko ay OA. Napagsilosan mo siya dahil alam niyang hanggang magkaibigan at business partner lamang ang relasyong maaaring mamagitan sa aming dalawa. Ngayon ay tumahimik ka na at tawakan mo ako. Buong puso siyang tumalima sa utos nito. Teka, saan ba tayo pupunta? Home. Kung sa farm o saan mang parte ng Pilipinas ang tinutukoy nito ay hindi na mahalaga sapagkat ang isang tahanan para sa kanya kung saan naroroon ito. Nang marinig niya ang pantay na paghinga nito ay payapang inihilig niya ang ulo sa dibdib nito. Umahabi na siya sa isip ng isang larawan ng isang masayang pamilya. Wala sa loob na dinaman niya ang impis niyang puson. Hindi pa man siya nakakatiyak ay binabahana ng buong kaligayahan ang kanyang dibdib sa posibilidad na nagdadalang tao siya. Nakangiting pumikit siya habang nakayupyup sa dibdib ni Jake. Home at last. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless!